So, good day sa inyo mga kabonsai, no? So, aayusin natin yung ating bantige, yan, cascading yan. Pero yung kanyang pagkaka-stuck sa kanya or yung pagkakabilad sa kanya is yung paitaas, no? Yan, oh. Yan. Tinilt ko ng konti yung kanyang paso para makahabol yung nasa ilalim, no? Kasi ganyan talaga yan, ganyan, no? Ganyan. Ganyan yung kanyang pagkaka-forma. Kasi kung ibababa nyo yung cascading, ibababa nyo yung lower branch niya sa pagkakabilad, ang mangyayari, magdo-dominate yung bandang itaas. And yung bandang ilalim is magiging kulelat and worse, mamamatay. So makikita nyo, yung bandang ilalim niya is, ito yung bandang ilalim niya, ito banda. So makikita nyo, sobrang healthy. Kasi nga, ganito yung technique ng pagbibilad ko sa kanya or pag-i-stack ko sa kanya. Pagbibilad or pag-i-stack ko sa kanya sa garden, no, nakatilt siya ng konti. Yan. I-tilt ko siya ng konti para yung bandang ilalim ng mga sanga is makahabol or matamaan ng sinag ng araw. Kasi may apical dominance tayo. Kung sino yung nasa itaas, sila yung mas malakas magpatubo or mas malakas yung tubo. So yun yung ginawa ko. Tinilt ko siya, nilevel ko siya dito sa bandang sa bandang branch sa gilid, yan dito. Tinilt ko siya para makahabol yung branch na to. Kasi pag hindi siya nakatilt, nakaganyan yan, ang mangyayari, itong mga sanga dito is sila yung magdo-dominate, and dito naman is magiging kulelat, worse, mamamatay yung mga sanga dyan. So aayusin natin siya kasi nga mahahaba na yung mga tubo niya and kailangan na siyang i-wire, no? Kasi kung papabayaan natin yan, makikita nyo dito, yan, sobrang haba na. Hindi na natin magagawa ng or hindi natin siya maayos kasi nga sobrang haba na and hindi na natin mahahabol. No choice sa mga mahaba, kung sobrang haba na, is pinuputol na lang and magpapatubo ulit. So kailangan nating ayusin or kailangan natin talagang yung mga bonsai natin is tinututukan natin na maigi. Hindi natin sila pinapababayaan na humaba ng humaba. Kasi nga, pag nasa clustering stage ka na, dapat hindi na siya masyadong mahaba, no? Tulad nito, sobrang haba na. Yan, sobrang haba. So yung style nito is dapat magputol tayo dito banda para maayos natin yung kanyang padding. Yan. So dito naman is yung mga yung tugas natin. Yan, medyo masukal na. So ayusin natin yan next video. Kasi nga ito muna yung ayusin natin, yung ating cascading. Dito sa ating bougainvillea yan, kakatrim lang natin pero hindi tayo nakagawa ng video, no. Yan guys, yan. Bougainvillea, yung ating Pukin tea or tianggubat. Yan siya. Yan yung ating tianggubat. Yan. So, rare lang talaga yung nagbobonsai ng tianggubat, guys, no. Commonly is tugas, bantige, bougainvillea, hibiscus, argao Taiwan, pero rare lang talaga yung mga ganitong puno, no. Yung mga local puno sa Pinas. Yan yung ating Pukin tea. So natural to nung na-hunt natin, hindi siya from seed, no, from Yamadori siya. From hunt, ito yung natural niya. Yan. Yan, papunta sa taas yan, at saka ito first branch niya. So the rest is ginawa ko na yan lahat. Yan. So dapat weekly nagtitrim kayo ng mga bonsai nyo. Kasi nga mas mahirap mag-maintain ng finished bonsai kaysa sa mga materialis pa lang, no. Kasi yung materialis, pwede mong pabayaan yan na humaba ng ilang weeks or ilang buwan. Pero yung mga finished bonsai kasi, dapat hindi yan pinapabayaan. Weekly ka dapat nag-trim. Katulad nito, bagong trim lang yan pero may tumubo ulit. So kailangan nyo i-trim yan para magpuno yung paddings niya. Tulad itong ating bougainvillea. Yan. So kakatrim ko lang nito. So kailangan ulit mag-trim next week. Yan. Guys, kailangan pang i-trim to para magpuno ang kanyang mga paddings.
Yan. Ibaba. Yan. Sobrang ganda na ng kanyang mga branching. Yan. Parang totoong puno na talaga pag nasa ilalim ka. Yan. Sa mga nagtatanong, nasa 8 years na po yung bougainvillea na to. From materials to bonsai. Yan. Sobrang tagal na nito. So may gusto sanang bumili pero hindi tinuloy. So ngayon mas gumanda na siya. Yung presyo is tumaas na. So hindi na kaya ng buyer. Yan. So binibenta ko siya for 20k. Noon binibenta ko na siya ng 10. Ngayon 20k na. Kasi nga ibang iba na siya. No, and aside sa forma niya is may sentimental value na rin yung bonsai na to. So yung bibilhin nyo hindi yung mismong puno kundi yung mismong passion ng isang artist. Yan. So meron pa tayong isang, so tugas yan, no? Tugas, yan yung bantigi. Meron pa tayong isang bantigi dito na ayusin sul. Yan. Ito guys. So sira na yung kanyang training pot. Dapat tinatanggal talaga to. Yan. So hindi ko talaga natututukan talaga ng maayos yung ibang bonsai ko, no. Yan. Dapat tinatanggal to. Actually may dead branch na nga yan, no. Kasi natatabunan to. Kasi humaba yung damong to. Natatabunan dito banda. Yan. Namatay. So okay lang yan. Kasi kung may tumubo naman dito, pwede nating laruin. Papakyatin natin dito. Yan, may tumubo. Papakyatin natin dito para mapunan yung branch dito banda. Yan. So walang problema yan. Laruin nyo lang yan. Kung ano yung mga kulang. Yan yung kagandahan pag malapit ng ma-finish yung bonsai nyo. Kasi may kita nyo kung saan yung mga may kulang. Kasi kung may kita nyo may kulang dito, hahanap lang kayo ng sanga na mabilis yung tubo. Tapos lalagay nyo lang kung saan yung may kulang. Yan. Bali parang gagawa lang kayo ng puzzle, no. Kung saan yung may kulang, yun lang yung pupunan. Yan. So mas madali na siyang i-bonsai pag semi-finish na. Not like sa materials pa talaga, medyo mahirap. Kaya meron pang mga tinatawag na temporary wiring, yung mga ganyan. Hindi pa talaga final. So kung makikita nyo, medyo mahirap siyang, kung materials pa lang to, makikita nyo yan, no. Ito lang yung kanyang abang sa itaas. Yan. At saka sa likod. So paano siya nagkaroon ng sanga dito? So yung ginawa ko sa kanya, medyo mahirap talaga, no. Dapat may mga temporary wiring ka pa. Galing sa itaas, binaba ko para magkaroon siya ng branch dito banda. Yan. At sa likod naman, dito sa gilid, yung dito sa gilid niya, yung second branch niya, bale second branch niya dito sa right, is kinuha ko rin sa taas, hinulog ko yung sanga at ginawa kong second branch. And the rest, yan. So ganyan lang yung pagbubonsai ng Yamadori. Medyo mahirap siya, hindi siya by the rule kasi nga di tulad ng mga sustainable bonsai is pwede kang gumawa ng first branch dito, back branch, and second branch. Sa Yamadori kasi kung ano yung sanga na ibinigay ng puno is yun yung lalaroin nyo. Katulad dito, dalawang sanga lang. So gawan nyo na lang ng paraan kung paano nyo mapuporma yung gusto nyong design sa inyong bonsai. So yan, lilipat na natin doon sa ating workshop area. So andito na nga tayo sa workshop area guys, no. So i-share ko lang sa inyo. Actually nalinis ko na siya kasi nga medyo madamo dito na part eh. So inilis. Tabi. Bagong pusa namin. So nilinis ko na siya dito. And ito yung kabuuan ng ating bonsai, no. So ganito yung kanyang itsura pag naka-normal position siya, hindi siya naka-tilt na. Hey! Tabi! So balik tayo, pasensya sa pusa. Yan. Lagi siya naglalaro. So balik tayo dito. So pag naka-normal position siya, hindi siya naka-tilt, ganito yung kanyang itsura. So ganyan. Pag ganito yung pagkaka-position nyo, pag binibilad nyo sa araw, magiging kulilat yung bandang ilalim, no? Kasi nga sobrang baba ng sangang yun and magdo-dominate dito banda. So yung ginawa natin is tinilt natin siya, yun nga, tinilt natin para
makahabol yung mga sanga dito. Yan, oh. Nakahabol siya. Actually, nakahabol siya. Yan. So, explain ko lang sa inyo kung ano yung gagawin natin. Actually, yung gagawin natin sa kanya, kasi magta-timelapse tayo mamaya. Yung gagawin natin sa kanya is ititrim natin yung mga sanga niya bago natin i-wire. So, yung gagawin natin sa kanya is yung mga mahahabang sanga. Actually, hindi na siya pwede i-wire kasi sobrang haba na nga. Yan. Lalampas na siya sa padding niya. Yung gagawin natin, tulad dito. Yan. Sobrang haba nito. Yan. 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 Mahaba yan. Yung gagawin natin is tatanggalin natin yung mga dahon dito sa bandang ibaba. Yan. Yan guys. So yan yung dahon niya sa bandang ibaba. Then magpuputol tayo dito banda sa may green na side. Yan. Green na side yan. Yan. Kung saan yung dulo ng green. Yan. So ito yung ito yung brown, kahoy na, and ito yung green. Diyan tayo nagputol. Actually, hindi siya normal na ganyan dapat yung dapat hinihintay na mas humaba siya. Dapat hindi siya hinihintay na mas humaba siya ng humaba. Dapat ganito pa lang siya kaliit. Ito pa lang. Yan, ganito pa lang siya kaliit. Wina-wire na natin siya. Huwag natin antayin na humaba pa siya ng mabuti. Yan. Kasi ito yung gagawin nyo. Pag humaba siya, magpuputol kayo. Yan, magpuputol kayo para mabalik natin yung ikli ng kanyang twigs. Yan. Yan, putol tayo dyan. So, yan o. So, normally kasi, hindi na siya dapat pinapahaba. Yan. Ay, mag-focus. So, normally, hindi na siya dapat pinapahaba, no? Dapat ganito palang kaliit, wina-wire na siya. Tatanggalin yung mga dahon sa ibaba, sa ilalim, tapos yung ititira is yung nasa dulo. Yan. So, dahil napabayaan natin siya, hindi natin siya na workshop, ang nangyayari, magpuputol tayo. Yan, para umikli siya at bumagay sa ating pag-wire ng paddings. So, yan. Puputol ulit tayo. So, yan yung gagawin natin guys, no, sa time-lapse. Explain ko lang sa inyo para hindi kayo masyadong malito pag na-timelapse na tayo. So, yan lang yung gagawin natin. Puputol tayo. Yan. Kung saan banda yung kahoy. And yung iba naman kung saan banda, kung gaano kahaba yung gusto nyo. Kasi kung dito sa dulo niya, susukatin nyo kung gaano kahaba yung paddings niya. So, dyan lang kayo magpuputol. So, time-lapse na natin. So, ayan na siya guys, no. Initial trimming natin siya or initial thinning or panipisin natin yung foliage niya, no. So, makikita nyo, halos pwede na siyang mag-padding pero hindi pa ako kontento kaya hindi ko pa sinisimulan yung pag-clip and grow, no. Kasi gusto ko pa siyang i-wire para mas malatag or mas maayos yung pagkagagawa ng padding. Tulad nitong isang to, kanina ganito yan. Makikita nyo. Yun nga no, yung ginawa natin is defoliate tayo pero nag-iwan tayo ng mga dahon sa bandang itaas lang. Yan, nakikita nyo yan. Kasi ang purpose niyan, pag winire natin yan, pag winire natin siya, bale yung sa dulo is ipapataas natin ganyan. Tulad dito. Yan, pag winire natin, yung dulo is upwards natin. Yan. So, kailangan natin siyang iwanan din dahon para hindi mamatay yung kabuuan ng sanga niya. Ito, kasi iba yung bantigi. Pag nagputol kayo, mamamatay siya. Tulad dito. Yan. Actually, may dahon to kahapon pero kinain ng uod. Pero winain ko pa rin, baka mabuhay din. No? Yan. Pag ganito kasi, may tendency na mamamatay yung sangang yan. So, yan na. Kailangan ko, hindi pa ako mag-clip and grow kasi hindi pa ako kontento sa kumbaga pinaka-backbone ng padding natin, which is yung mga twigs. So hindi pa ako kontento, hindi ko pa siya i-clip and grow kasi gusto ko pang ilatag. Tulad dito, yan, nalatag na natin yan. Actually, nalatag ko na to. Nauna ko nang nilatag to, yan. Yan.
Kasi medyo parang gusto kong i-wire, no? Kasi medyo madali. Yan. So next time, pwede na tayong mag-clipping row dito. Clipping row. Yan, kung may mga kulang man na sanga, pwede natin i-wire additional para punan yung kulang. Yan. So di ko na siguro ipapakita yung kabuuan ng pag wire kasi sobrang daming trabaho na talagang matatagalan tayo, guys, no. Yan. Ito yung likod. Yan. Talagang matatagalan tayo kasi nga sa pag-wiring, kailangan mo natin tanggalin yung nakaraan na wire. Kasi pangit na din kung magkakadoble-doble na yung mga wire na yan, no? Magsasapawan na yan. So dapat tanggalin niyo yung mga old wire and magkabit ng bagong wire. Yan. So yung ginawa ko lang ngayon is initial or thinning na tinatawag, or panipisin yung foliage para mas makita natin yung mga sanga na kailangan at yung mga sanga na hindi kailangan. So explain ko sa inyo, itong cascading ko is meron tayong isang sanga na pababa. Yan. And ganoon pa rin yung application ko sa paggawa ng cascading. Parang ito na din yung first branch natin. Yan, first branch, the back branch, the second branch, and yung kabuuan ng apex. So dito, gumawa ko ng isa dito. Kasi nga kung wala yan, parang may puwang dito, no? So gumawa ko ng isa dito. Yan, ito. Yan, itong sangang to. So next video, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung kinalabasan ng pag-wiring ng ating bantigi, no? So see you next video para hindi na masyadong mahaba. Dito ko natatapusin. Maraming salamat and God bless.